Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw po na to, mga kapatid, tayo po ay muli na sama-sama na mag-aral ng kanyang mga salita upang siya ay patuloy po nating makilala at masamba at tayo po ay makalakad ng ayon sa kanyang kalooban. Bago po tayo magpasimula, mga kapatid, kayo po ay akin pong inaanyayahan sa isa pong maikling panalangin. Ama, nagpapasalamat kami sapagkat ikaw ang bukal ng buhay, ang bukal ng karunungan at lahat ng kaalaman. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas sa bawat araw na kami ay makasunod sa iyong mga kalooban. Salamat po sa lahat ng biyaya na tatanggapin namin sa araw na to. Pagpalain mo nawa ang iyong mga anak at lahat po ng mga nagmamahal sa iyong mga salita. Nawa patuloy kaming lumalim sa pagkakilala sa iyo nang sa ganon ay mapaglingkuran ka namin ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Sa iyo po ang kapurihan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa araw po na to, mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan ay tungkol po sa isa sa mga role ng ating Panginoong Jesus bilang isang mediator. Isa po sa role ng mediator ay yung ang ating Panginoong Hesus ay tumatayo sa atin bilang isang dakilang saserdote. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa ating Panginoong Hesus bilang the great high priest? At ang ating mga pong pamagat sa araw na ito ay ang ating Panginoong Hesus, the high priest of good things to come. At ito po'y hango sa aklat po ng Hebreo. Yan ito pong sinasabi sa Hebreo chapter 9 verse 11. But when Christ appeared as a high priest of good things to come, he entered through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation. So, napakaganda po ng pagkakasabi po ng writer ng Hebrews na siya po, hindi lang po siya basta high priest lang. Siya po ay high priest of good things to come. Ano po ba ang nasa mind ng writer nung isinulat niya to? At ito po ay ibinigay ng Panginoon sa atin upang tayo makilala natin ng lubusan ng ating Panginoong Hesus at maunawaan natin kung gaano kadakila yung kanyang ginawa para sa atin upang tayo ay maibalik sa Panginoon. Okay, so mahalaga po yung ating pag-uusapan ngayon. Okay, alam niyo po ba, ang Panginoon ay nagpatayo siya ng tabernacle doon sa wilderness. And eventually, nung sila po ay nakapasok na sa lupang pangako, ito po ay ginawa ng templo sa pamamagitan po ni King Solomon. So, ang temple o yung tabernacle, hindi po siya makapag-ooperate kung wala pong mga priesthood. Okay? So, kaya nga po, magkakasama-sama po yung mga konseptong iyan. Pag merong tabernacle o templo, merong saserdote. At kung merong saserdote, ay meron ding sacrifices. Kasi kung walang sacrifices, walang gagawin yung mga saserdote. At kung walang gagawin yung saserdote, walang kabuluhan yung temple o yung tabernacle. So ito pong tatlong ito ay magkakaugpong at hindi po ito pwedeng pag-iwahiwalayin. Sapagkat ito po'y mahalaga. Kailangang maintindihan natin ito sapagkat ito po yung mga pictures of things to come. Pictures of reality na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Actually, siya po ang kumatawan nito. Ang mga bagay na to ay isinulat doon po sa Old Testament para ipakita sa atin kung ano yung reality na nagaganap sa langit at kung papaano tayo hinango ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Okay. So ngayon, mga kapatid, ano ba ang priest? Ano ba ang trabaho ng isang saserdote? Ang priest po, mga kapatid, ay mediator. Marami pong kasi mediator sa Old Testament. Yung prophet, ang role niya ay mediator din. Mediator between God and man. Ganon din po ang ating pong paksa ngayon. At ganon din yung kanyang isang office na bilang hari. He represents man to God.
So iba't ibang area nga lang po ng gawain. So ngayon, ang priest po ay mediator between God and man. He was the people's representative with God through the appointed sacrifice. So, mahalaga po yung sacrifice doon po sa role ng saserdote. The priestly role is very crucial because he is performing a ministry of reconciliation. Kaya nga po, napakahirap po nung trabaho ng priest. Kailangan niyang sundin ng maingat ang lahat ng tagubili ng Panginoon. Kasi yung ministry na kanyang ginagampanan ay hindi po yun kaisipan lamang ng tao. Yun po ay picture of things to come at nakita naman po ninyo yung ginawa ng Panginoon sa mga anak ni Aaron, no? Si Nadab at Abihu. Pinatayo ng Panginoon kasi lapastangan. Bakit po? Kasi matapos silang i-train ng Panginoon, matapos silang turuan ng mga procedures at kung ano yung gagawin, ay para bang ganun na lang binaliwala nila at the very inauguration ng tabernacle ay kumuha sila ng strange fire. At mula doon, pinatay sila ng Panginoon. Kasi nga, napaka-crucial po ng trabaho ng mga saserdote sapagkat ito po ay ministry of reconciliation. Ire-reconcile yung taong makasalanan pabalik sa Diyos. At ito pong mga bagay na to ay representative ng better things to come na ang Panginoong Hesus ang pinaka-substance of reality ng mga bagay na to. Okay. Kaya po, maingat po ang mga saserdote noong unang panahon. They study carefully kung ano yung mga instructions ng Panginoon at ito po ay kanilang isinasakatuparan. Okay. So, tatandaan po natin mga kapatid, ang pinili ng Panginoon ang lahi ni Levi. Meron po kasing 12 tribes na tinatawag. Ito po yung mga anak ni Jacob. Doon sa 12 tribes na yun, nung dumami na po sila, pinili ng Panginoon ang mga Levita upang sila yung maglilingkod sa Kanya. So, napaka-delikado, no? Napaka-delicate nung trabaho ng mga Levita sapagkat they represent God to the people. So, hindi nila pa pwedeng inventuhin yung manner ng paglilingkod. Kung ano yung prescribed ng Panginoon, ganun-ganun nila susundin yon. Okay, so, kaya po ang tawag sa mga saserdote noon sa angkan ng Levites ay Levitical priesthood. Pero among the Levitical priesthood, may pinili ang Panginoon, kasi isang pong tribe yan, maraming pamilya po yan. May pinili si God na isang pamilya. At yun po yung pamilya ni Aaron. So, yung Aaronic priesthood po, out of Levitical priesthood na tribe, yun po ang magre-represent doon sa kanyang mga anak, magsasalin-salin yung tinatawag na punong saserdote o yung high priest. Okay, so, ito po yung picture nung kung saan si Aaron ay inordain ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Si Aaron po yung unang-unang high priest. Okay, so yung mga anak ni Aaron, sila po yung mga successor. Pag namatay si Aaron, sila po yung papalit sa kanya. At lahat ng mga kamag-anak nila, sila po ay mga Levita, mga katuwang na mga saserdote, at sila lang po yung allowed na magtrabaho at magminister doon po sa may sanktuaryo. Okay, so ang mga Levita, marami pong trabaho yan kasi maraming trabaho dito po sa may tabernacle ng Panginoon kasi napakaselan po ng pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Kaya maingat po silang lahat. So lahat po sila may mga designation, may mga trabaho po silang ginagampanan, bawat isa. Pero yung Aaronic priesthood, sila po ay may mas mataas na pag-iingat na ino-observe. Kasi sila lang po, out of Levitical tribe, sila lang po yung allowed na pumasok doon sa may sanctuaryo mismo. Okay. Sila po yung nagpiprepare ng table of showbread, sila yung nagsisindi ng candle lampstand, sila po yung nagsisindi ng insenso sa golden altar. So yung mga anak lang ni Aaron ang nakakapasok doon sa loob ng sanctuaryo. Pero doon po sa may pinaka-inner sanctuary o yung tinatawag na most holy place ay si Aaron lang po o yung successor niya
na high priest, ang allowed lang na pumasok doon once a year at dapat meron siyang dalang insenso at meron siyang dalang dugo ayon sa ordination ng Panginoon. Maingat po sila. Okay, so yun lang po yung idea. Ngayon, ang twofold po kasi ang trabaho ng saserdote. Una, mag-offer ng mga sacrifices kay God. Talagang na-train sila. Marami po kasi klaseng mga sacrifices. Meron po yung burnt offerings, meron po yung grain offerings, meron po yung sin offering, at meron pong guilt offering, meron pong peace offering. Ang dami pong offering. Kaya nga, talagang pinag-aaralan nila dito yung papaano mag-offer kasi yun po ay picture of things to come na gagampanan ng Panginoong Hesus sa atin kung papaano tayo ililigtas. Pangalawa, to make intercession. So sila po ay itinatag ng Panginoon to intercede for the people. So sila ay nagtuturo ng salita ng Panginoon, sila ay nagpapaunawa ng kalooban ng Panginoon, at sila lang din po yung talagang nanalangin para sa bayang Israel. Kaya malaki po itong role na gampanin ng mga saserdote. Okay. So, sabi nga ng Hebrews chapter 9 verse 22, according to the law, almost all things are purified with blood, and without the shedding of the blood, there is no remission for sin. Okay, kaya nga mahalaga ito mga kapatid, yung pagbubo o yung pagtigis ng dugo. Okay, lahat po ng mga animal sacrifices na ginagampanan po ng mga saserdote, yun po ay pictures ng pagdating po ng Panginoong Hesus na siya po yung pinakakatuparan ng lahat ng bagay. Okay, so tatandaan po natin, maingat po sila. God cannot be approached without sacrifice. Kinakailangan para sila po ay makapag-worship sa Panginoon, para sila ay tanggapin ng Panginoon, para sila ay patawarin ng Panginoon, dapat mayroong sacrifice na titigis ang dugo, sapagkat ganun po exactly yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Okay, the only sacrifice acceptable to Him is a holy one. Kaya nga kinakailangang banal yun. At kung ano yung sinabi ng Panginoon na parts na i-offer, kung anong klaseng hayop, kung anong klaseng ibon, kung anong klaseng grain offering, talagang susundin nila yon exactly kung ano yung prescription ng Panginoon. It must be pure and unblemished. Kaya chine-check po yan ng maigi ng mga saserdote. Ini-inspection nila yung mga hayop na ihahandog. Tinitignan nila kung may kapintasan, baka may sakit, o baka naman may mga depekto. Hindi po yun allowed na ihandog sa Panginoon sapagkat yun po ay defiled. Kaya doon nyo pa lamang makipicture niya na mga kapatid kung gaano kaseryoso yung kasalanan ng tao. Na to the extent na ganito kabusisi yung manner nung pagsasacrifice. Maselan. Kasi ganun katindi mga kapatid yung offense natin laban sa Diyos. God is highly offended doon po sa ating mga kasalanan. Kaya si God po, dahil sa kanyang compassion sa atin, nag-provide siya ng way upang tayo na makasalanan ay makabalik sa kanya. Okay, kaya nga ang mga saserdote, maingat na maingat sila, ini-inspeksyon nila ng maigi yung mga hayop at kung ano yung requirement ng Diyos para doon, nang sa ganun iyon ay maging acceptable kay God as soothing aroma. Yun po yung result na dapat na ma-obtain nila as they sacrifice. So, ibig sabihin po mga kapatid, hindi lang po yung basta makapag-serve sila. Hindi po ganun yun. Parang tayo rin ngayon mga kapatid, sa ating paglilingkod kay God, hindi lang yung basta makapaglingkod kay God. At pangalawa, hindi yung pamamaraan natin. Si God po ay meron pong prescribed na paraan. Ngayon, tayo po yung mga tagapagturo ng salita ng Panginoon. So, hindi po basta-basta ang pagtuturo sa salita ng Panginoon, maging maingat po tayo. Kasi nakita naman po natin yung picture dito, napakaselan. So, kinakailangan fully
na i-represent mo si Jesus Christ sa tao. Kaya nga, maselan po yung mga offering kasi katulad na lang po, tignan niyo po iba yung sin offering, iba yung guilt offering. Dapat yung mga tagapagturo, alam na alam niya ito. Dapat alam na alam niya yung prescription ng Diyos kung bakit niya sinetel ang kasalanan, ano ba talaga ang nature ng sin, gaano ito ka-offensive kay God, at pangalawa, ano ba yung guilt offering? Kasi may sinetel si God eh. Kaya nga iba-iba yung offering eh. Merong peace offering, merong burnt offering. So dapat ang mga tagapagturo din, tayo man naglilingkod kay God, dapat naiintindihan din natin mga bagay na to, nang sa ganon, hindi rin natin malapastangan si God. Baka mamaya ang pagtuturo natin tayo na lang, yung parang sa sarili na lang natin. Tayo na lang yung nag-ooperate by our own. Hindi po ganon. Kitang-kita po natin dito, napakaselan ng kanilang ministeryong ginagampanan. At kung sila po ay magkakamali sa proseso, yung kanilang paghahandog ay hindi magiging acceptable kay God sapagkat hindi yun a soothing aroma before the Lord. So sa atin mga kapatid, nakita naman po natin sa Romans chapter 12, yun din po ang requirement. Di ba? Naalala niyo po ba yung Romans chapter 12? Di ba? I-offer daw natin yung ating mga sarili bilang a living sacrifice. Holy and acceptable to Him. Yun po yung pinakamahalagang ano doon. Dapat maging acceptable. So yung konsepto po nito, bagamat ito ay na-fulfill na, ito po ay ongoing hanggang ngayon. Pero hindi na sa literal na pamamaraan. Ito po ay ongoing. Yung effect nung ginawa ni Christ, ongoing po yun. Kasi mayroon pong ibang maling kaisipan na ganito. Akala nila pag na-fulfill na-terminate na. Hindi na siya effective ngayon. Mali po yun. Ang ibig pong sabihin ng fulfilled, from that time na na-fulfilled, ay nag-take effect na po yun. Intact po yun. Existing po yun. Yun pong ibig sabihin ng fulfilled. Parang ganito po kapatid, no? Pag sinabing, kunyari, pinangako ng iyong boss, na sa ganitong buwan at ganitong taon ay tataas ang sahod ninyo ng ganitong halaga. So, pag dumating na yung panahon na yon, yung sinabi niya, yung pangako niya, yung taon at buwan, at ibinigay niya yung pangako, ibig sabihin na fulfill na yung pangako. At yun po, from that time on, ay mag-start na magiging effective yung increase ng salary nila, effective from that time onward. So, ganun po yung nangyari kay Jesus sa kanyang pag-fulfill ng mga sacrificial system ng Old Testament. So, hindi po na-terminate yun. Intact po yun. Existing po yun. Magpahanggang ngayon. Kasi ang tabernacle, yung Old Testament ay shadow lang. Pero ngayon, nag-take effect na yung reality. Yung real tabernacle sa langit. Nag-ooperate na po siya. Okay. At yung sacrifices ni Jesus Christ is ever present doon. At si Jesus ay nagpe-perform sa atin as high priest ngayon. Existing yon. Mula noong time na siya namatay sa krus. Existing po yung magpahanggang ngayon. Kasi gusto ko lang pong ituwid dito, baka pag ang pagkakakala ninyo na terminate, tapos na. Kasi ganun po yung mga napapansin kong isip ng ibang ibang mga tagapagturo na lagi nila sinasabi na tapos na ang Old Testament. Mali po. Intact po yun ngayon, kapatid. Ongoing po yun. Existing po yun ngayon. Kaya lang, ang nangyayari na po ngayon ay yung reality na. Hindi na po yung shadow. Yung pinaka-substance na mismo, yung nangyayari na po sa ating kapanahunan ngayon. So, mahalagang points po yan, kapatid. Okay. So, si Jesus, tapos na yung kanyang sacrifice kasi ever-present na yon. Tapos na, once and for all, ginawa niya yon. Pero yung kanyang intercession na trabaho ng priest ay ongoing po yun sa atin, mga kapatid. Kaya nga po tayo na-preserve Pinagpipray tayo ng Panginoong Yesus. Ongoing po yun. Nag-ooperate po sa langit yung totoong tabernacle. Malinaw po yan sa scriptures. Okay. So magpatuloy po tayo. Okay. So sabi po ng Hebrews chapter 5, verse 1 to 3, for every high priest taken from among men is appointed on behalf of men in things pertaining to God,
in order to offer both gifts and sacrifices for sin. He can deal gently with the ignorant and misguided, since he himself also is beset with weaknesses. And because of it, he is obligated to offer sacrifices for sins as for the people, so also for himself. Ano po ba ang ibig sabihin ng talata na ating binasa? Ganito po yun, mga kapatid. Kasi, unang-una, mahalagang makita natin ano po ba ang qualification para ang isang tao ay maging qualified na high priest. Okay. Unang-una, sabi nga kanina doon sa may talata sa Hebrews chapter 5 verse 1, kukunin si God ang namili. Si God ang namili kung sino sa kanila ang magiging priest o high priest. Okay. Katulad na lang po, siya yung pumili doon sa may tribe of Levi para sila yung mag-represent sa kanya. And out of that tribe, kasi malaking tribe po yan, yung isang pamilya lang doon, out of that tribe, ang pinili niya na maging saserdote. Okay. Sa case ng ating pag-aaral sa Old Testament, sa actuality, ay yung pamilya po ni Aaron at yung kanyang mga anak onward. So, sila po yung mga successor. Yung ibang mga kababayan nila, ibang kamag-anak nila, katulad ng Kohatites, Gersonites, hindi po sila qualified na sa priesthood. Bagamat priesthood din yung calling nila kasi Levite sila eh. Pero yung priest na nakakapasok sa mga masisela na mga responsibilities sa loob ng sanctuary ay yung mga anak lang ni Aaron. Okay. So yung high priest po, mga kapatid, ay hindi po siya self-appointed. Si God po ang nag-appointed. Pangalawa, hindi po tao ang nag-appoint sa kanya. Okay, so yun po yung mahalaga doon. Kaya nga pag pinili ni God, itong pamilya ni Aaron ang magre-represent sa akin. Yun. Kaya nga naalala niyo yung rebellion ni Korah, nila Dathan at Abiram, yun po yun. Akala nila, hindi nila naiintindihan yung pagpili ng Panginoon. Si God po ang namimili eh. Amen po ba? At kung si God ang namili, hindi po yung kagustuhan ng tao. And we have to respect it. We have to submit dun sa authority na binigay ng Panginoon sa taong iyon kasi hindi po yung sarili niya. Yun po ay ordination ng Diyos. At kapag tayo hindi po tayo nagpasakop sa kayusan na yun at tinakda ng Panginoon, we are in rebellion against God. Mahalaga pong maintindihan yan, kapatid. Okay? So tatandaan po natin doon po sa loob ng iglesia na ating pong kinikilusan ngayon, hindi po mga sarili natin yan. Yun po yung ordination ng Diyos. Ang nag-ooperate po doon yung mga tao na binigyan ni God ng gifts to operate kung ano-ano yung mga bagay. At obviously naman, mga kapatid, we operate according doon sa gifts na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Lahat tayo, lalo na po ngayon, ang calling po nating lahat ngayon ay priesthood na. Kasi iyon naman talaga ang layunin ng Panginoon. Pero mga kapatid, meron pa ring order na isinet ang Panginoon. Para pong ganito sa Triune God. Sa Triune God kasi, merong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Equal po sila. Pero may mga designation sila. Si Father ay Father. Yung anak. So, meron silang order na sinusunod at they respect one another. Walang competition sa kanila, walang pagalingan sa kanila. Walang inggitan doon sa kanila. They perform kung ano yung role na ginagampanan nila sa creation. At masaya sila doon. So, ganun din po ginawa ng Panginoon ang church, ang family, at ang society. Based po doon sa structure ng Triune God. So tayo, mga kapatid, ganun din po sana sa loob ng iglesia. We have to respect, we have to follow kung ano yung papaano niya sinet yung order, kung papaano niya tayo tinawag bawat isa doon sa loob ng iglesia. Okay. So, pangalawa, since the priestly calling is to approach God on behalf of men as mediator, the high priest must be acceptable. So, ayan po yung isang malaking problema. Kasi kinakailangan, kasi
Yung high priest ay representative ng mga tao kay God. Kailangan siya yung unang-una. Bago ma-accept yung mga tao, siya muna dapat ang maging acceptable kay God. Okay, so very important point ito mga kapatid. Kasi ganito, no, ang problema, lahat ng tao makasalanan. Lahat ng tao ay nag-fall into sin. Lahat tayo ay nasa sentence of death. So, paano tayo magiging acceptable kay God? May acceptable ba sa sino man sa atin, sa balat ng lupa? Ang lahat nagkasala at walang matuwid, kahit isa ang testimonyo ng Panginoon. Wala, kahit isa. So, not even yung high priest that this time, o si Aaron, for example, ang karapat-dapat. Wala. So, ngayon, siya mismo, naiintindihan nung high priest na siya mismo nangangailangan siya ng mediator. Kasi ang role niya, mediator siya eh. Ang trabaho niya, mediator, intercessor sa mga tao, pero dahil nauunawaan niya ng malinaw, kasi nakikita niya na merong namamatay, merong dugo na tumatagas para lamang mapatawad yung kasalanan. Malinaw yun sa mga nagpe-perform ng duty sa may priest na kung gaano kaseryoso yung kasalanan. Kaya maingat na maingat sila at takot na takot sila sa pag-perform nila ng kailang mga duty. Okay? So ngayon, alam nila, hindi porke sila yung high priest, sila na yung boss doon. Hindi po ganun yun. Kahit sa loob ng church, hindi po ganun ang idea, kapatid. Hindi po ganun. Tayo, alam natin, lahat tayo na nagpe-perform doon sa church, alam natin na tayo ay pura-parehas na makasalanan. Alam natin na pare-parehas lang tayo na tinubos ng Panginoon. Alam natin, pare-parehas lang tayo may kahinaan. Wala rin tayong pinag-iba doon sa ibang mga miniministera natin. At ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay malinaw na malinaw sa kalalagayan ng saserdote, yung high priest. Alam niya yon exactly. Kasi pag pinag-aaralan nila yon at itinuturo nila yon sa mga iba pang mga saserdote na napakadelikado. Kasi biruin mo, no, tatagas yung dugo, kailangang merong mamamatay. At nakita nila yung kamatayan ni Nadab at Abihu na talagang iyon yung naging example sa kanila na dapat silang matakot as they approach God, na hindi yung mga sarili nilang kagustuhan, kung hindi kung ano yung prescription ng Panginoon. Okay? Kasi alam nila na ang pinaglilingkuran nila is a holy God. Ngayon, alam niyo mga kapatid, kasi sa panahon ngayon, parang nawalaan na yung ganong konsepto sa loob ng church. Ang mga napansin ko yan sa mga nagtatrabaho sa church, parang sila na lang eh. Parang they perform by their own authority na lang. At yung sariling kagustuhan na lang nila, hindi na talaga yung kung paano yung idea nito, mga kapatid. Ang paglilingkod kay God, hindi po idea of men. Hindi po tayo yan, kapatid. Dapat po nating maintindihan, as we minister, tayo rin sinner, tulad din ng mga high priest. They know that they are sinners. They know that they also need a mediator, that they also need intercessor. Kasi alam nila may kahinaan din sila. Okay. Pangatlo, it was the duty of the high priest to offer both gifts and sacrifices for sins. Okay. So, naiintindihan nila yon. Basic yon sa kanilang mga duty. Ngayon, ang tanong dito, mga kapatid, papaano sila na isang sinful din, tulad ng mga tao na nire-represent nila, papaano yung sinful man na makapag-offer ng sacrifices for sin, paano yun magiging acceptable kay God? So, importante po yan, no? Ibig sabihin, mga kapatid, ganito po yung point, na yung priest, naiintindihan niya yun. Kasi kailangan niya rin siya mismo kailangan niya rin ng atonement for his sin eh. Kaya nga nag-prescribe si God na siya rin ay maghahandog tulad din ng mga tao. Kasi siya ay makasalanan din siya. So, naiintindihan yun na pag maghahandog sila, yung high priest, no? I'm talking about the high priest itself. Okay. Naiintindihan ng high priest na nag-a-act siya hindi sa kanyang sarili.
as he performed yung mga sacrifices. Dahil alam niya na sinner din siya. Pati rin siya, nangangailangan din siya nung atonement, nung forgiveness ni God. Alam niya yon exactly. So ngayon, the high priest acted not in his own right or in terms of his credentials. So, ganun din po sa atin ng mga tagapagturo. Hindi porke preacher tayo na yung tama tayo sa lahat ng ano. Hindi po ganun ang idea ng pagtuturo. Tayo po ay mga sinners din. May mga kahinaan din tayo. Tayo, mga kapatid, very prone din tayo sa kasalanan. Wala tayong pinag-iba sa mga miniministeran natin. Tanging si Jesus lang talaga ang ating stand. Tumatayo tayo hindi sa ating sariling credential. Tumatayo tayo in behalf of Jesus Christ. Kasi yung church na ating tinuturuan, hindi po natin church yon. Yun po ay church ni Jesus Christ. Malinaw po yan. Sinabi po yan ni Jesus Christ kay Peter. Upon this rock, I will build my church. O, yan po ang isang error na maraming pastor. Akala niya, church niya yun. Kaya kung mag-act siya, parang kanya. And he acts by his own authority. Nag-act siya na parang siya yung savior ng mga tao. Nag-act siya na parang siya yung liwanag ng mga tao. Hindi po. Hindi po ganun yun, kapatid. Dapat maintindihan po natin ito so that alam din natin mag-minister sa mga tao. Dapat maging malinaw din sa atin yung ating kahinaan bilang mga tagapagturo at mga ministers ng Panginoon. So the high priest acted not in his own rights or in terms of his credential, but in terms of the true high priest whom he represented. Naiintindihan niya to na yung high priest, sila Aaron noon, at yung mga sumunod pa sa kanya, malinaw na malinaw sa kanila yon na meron silang nire-represent. Meron silang nire-represent na totoong high priest. Kasi alam nila na sinner sila eh. Alam nila na hindi rin sila karapat-dapat. So nag-act sila as they perform, nire-represent lang nila yung padating, which is the reality. At iyon ay ang Panginoong Yesus. Okay? So, but in terms of the true high priest whom he represented, he understands that he was just a type. So, type lang siya of the true high priest to come. He was a standstill until the destined high priest arrived and made the ordained sacrifice. Okay? So, ganun nga po talaga ang nangyari exactly. So, nung dumating na si Jesus Christ, so, yung trabaho ng high priest tapos na. Naalala ko nga po yung si Caiaphas, yung lumitis kay Jesus, yung sinabing blasphemy si Jesus, yung winasak niya yung kanyang kasuotan, yung high priest. Winasak niya ng high priest. Pinunit niyang gano'n. Akala niya kasi blasphemous si Jesus Christ. So, winahak niyang gano'n. Nakalimutan niya yung tagubilin sa mga high priest. Alam niyo ba kung yung tagubilin ng Panginoon sa mga high priest? Wag na wag mong pupunitin ang iyong damit bilang saserdote. Pinunit niya. Nakalimutan niya. So, yun ay isa ng pagpapakita na siya ay talagang natapos na yung role ng mga high priest. Tapos na sapagkat yung totoong high priest is about to come very, very soon no mga time na yun. Okay? Hindi na-recognize ni Caiaphas na yung kaharap niya is the great high priest. Yung pagpunit niya ng kanyang kasuotan ay nagpapatunay lamang na terminated na yung kanyang role as human high priest, na siya ay type lang ng pinaka-substance na darating, walang iba kung hindi ang Panginoong Yesus. Amen. So, stand in lang po siya. So, type lang po siya. Siya po ay shadow lang of things to come, of the reality to come, which is Jesus Christ, the true and great high priest. Okay, purihin ang Panginoon. Ang high priest po ay meron pong tatlong confession as they confess his sin in behalf of the people and in behalf of himself. Okay, may tatlo po siyang confession, especially during the Day of Atonement. So, una, ang kanyang kinokonfess na kasalanan, yung kasalanan niya at kasalanan ng kanyang mga anak o ng kanyang pamilya.
Pangalawa, ikinoconfess niya yung kasalanan ng mga tao ng buong Israel. Pangatlo, yung priesthood in general. Yung pagkakasala ng lahat ng angkan ng priesthood. Kaya tatlo po yung kanyang area ng kanyang paghingi ng tawad. Yung kanyang pamilya, yung kanyang sarili, yung kabuuan ng mga priesthood na kumakatawan doon kasi nagkakasala sila. Pangatlo, yung buong bayang Israel. So, yan po yung focus. Meron po silang talagang ginawa na prayer doon na nire-recite yun every year ng mga saserdote. Okay. So, only as one who had been himself atoned could the high priest make atonement for others. So, ibig sabihin, meron po kasi silang principle sa kanilang Torah na ganito. An innocent man must come and make atonement for the guilty. But the guilty, kunyari yung high priest guilty siya, may not come and make atonement for innocent. So, pwede lang siyang magkapag-aton kung siya mismo ay hindi na napatawad na siya. Kaya nga, importante yung sa high priest na i-confess niya yung kanyang kasalanan. Otherwise, yung pag-confess niya ng kasalanan ng mga tao, hindi yun acceptable. Kaya nga, ganun, tayo rin po mga kapatid, tayo rin mga naglilingkod kay God. Take note of this. We confess our sins. Kasi tayo, may kahinaan din tayo. We confess the sins of our family. Nagkakasala rin yung family. Biro mo, representing yan, At iningi rin natin ang tawad yung mga kasalanan ng mga workers sa church. Iningi natin yan. At plus yung kasalanan ng congregation na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. So, ito po ay intact ito mga kapatid. Ganito po tayo manalangin. We pray for our sins and for the sins of our family. For the sins of the workers, ng mga elders, ng mga deacons. We pray. And for the sins of the people na in-entrust ni God sa ating pangangalaga. Okay? So, sabi nga po ng Hebrews chapter 3, kaya nga, therefore, holy brethren, partakers of heavenly calling, consider Jesus Christ, the apostle and high priest of our confession. Mahalaga ito mga kapatid, yung the way you confess Jesus Christ in your life. Huwag nawa maging ordinaryong lang si Jesus sa buhay natin. Parang minsan kasi nagiging over-familiar tayo Para bang in Jesus' name, ganun. Hindi mo na naintindihan kung kung gaano kahalaga yung role na ginagampanan ni Jesus sa atin bilang high priest. We have to confess Him as our great high priest. At yung role na ginagampanan niya sa atin, mga kapatid. Okay. So ngayon, sabi ng Hebrews chapter 9, therefore it was necessary for the copies of the things in the heavens to be cleansed with this. But the heavenly things themselves with better sacrifices than this. So, ibig sabihin, ito po yung shadow, yung mga tabernacle, yung temple ng Old Testament, they are only shadow of things to come. So kung itong mga bagay na ito ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, napakaselan, sabi, napakaselan ng trabaho na ginagampanan ng mga saserdote. So sabi rito, ikinukumpara doon sa may totoong, sa may pinakadakilang tabernacle sa langit, yung pinagkopyahan ng nasa lupa. Sabing ganon, kaya nga, doon natin makikita na napakadakila ng ginawa ng Diyos sa atin. Minsan kasi alam nyo, we treat sin very lightly. Yan po yung problema. Lalo na tayong mga na-observe ko sa mga matatagal ng Kristiyano, relax na lang Parang wala na, parang totoo naman forgiven na tayo sa ating mga kasalanan. Pero huwag nyo kakalimutan, kapatid. Huwag nyo kakalimutan kung gaano kadakila yung ginawa ng Panginoon. Though it is free, it is very costly. Tandaan po natin yan. It is very costly. It cost the life of our Lord Jesus Christ. Okay. So, kaya nga ito ay sinulat sa Hebrews para tayo ay i-remind kung gaano kadakila yung role ng ating Panginoong Yesus bilang great high priest. The priests are continually entering the outer tabernacle. Outer tabernacle po ang tawag doon sa may temple at doon po sa may tabernacle na tinayo ni Moses.
performing the divine worship. But in the second, only the high priest enters once a year, not without taking the blood. Okay, yung most holy place, which he offers for himself and for the sins of the people committed in ignorance. So, dalawang klase po yan, no? Meron pong kasalanan na committed in ignorance at committed na talaga na mga willful. Okay. Ang sin offering, kapatid, kung babasahin mo yan sa Leviticus, yan po ay offering para sa mga kasalanan out of ignorance. Hindi sinasadya. Amen. Take note of that. Okay. The Holy Spirit is signifying this, that the way into the holy place was not yet been disclosed, while the outer tabernacle is standing. So, habang nakatayo pa daw noon yung tabernacle o yung temple ni Solomon noon, yun po ay outer tabernacle, which is a symbol of the present time. Ito yung present time po na tinutukoy nung panahon po nila Moses, kasi nung time na sinulat, nakatayo pa yung tabernacle, yung temple. Accordingly, both gifts and sacrifices are offered which cannot make worshiper perfect in conscience. So nakita niyo po mga kapatid, no? Dahil nga shadow lang siya eh. So shadow lang siya, hindi talaga yung ginagampanan nila doon na inordain ni God na mga animal sacrifices, hindi talaga yung nakakapag-purify ng kasalanan nila. Conscience, no? Mga kapatid, ito po yung mas malalim na issue ito. Ang dinidil po rito ay yung conscience natin, kung saan yung guilt ng tao is nag-ooperate. Okay? Alam nyo ba, magandang paksa po yan eh, yung guilt. We have to understand the power of guilt. At kaya sinetel yan ni Jesus Christ once and for all. May separate offering dyan na tinatawag na guilt offering. Kasi napaka-crucial po niyan, mga kapatid. Kaya nga tayo, yung ginawa ni God, ginawa ni Christ para sa atin, He sets us free from the power of guilt. Yung ating evil conscience, nilinis niya yan, kapatid. Nilinis yan ng Panginoon. Once and for all, na-purify yung ating evil conscience. Malalim pong pag-aaral ito. Minsan, uupuan po natin yan, mga kapatid. Mahalaga po ito na maintindihan, especially ng mga workers at tagapagturo sa church. Kasi dapat naintindihan natin yung power ng ginawa ni Christ na atonement para sa atin. He cleansed us doon sa may power ng guilt. Kasi iba po yung guilt eh. Iba po yung effect niyan, yung disastrous effect ng guilt sa buhay ng tao. Okay. So, yun po yung dinil ng Panginoong Yesus. So yung yung kanilang animal sacrifices na ginagawa noon yearly ay nire-remind lang sila sa kanilang kasalanan taon-taon. So taon mapapatawad sila, and then the following day kasi nga sinner sila. So nandoon na naman, nangangailangan na naman sila ng atonement kasi nga alam nila no yung power of guilt. Matindi yan. Kaya ang bayang Israel talagang pinag-alaanan nila yung kapistahan sa 7th month nila na tinatawag na the Day of Atonement. Very important yan sa kanila, sa kanilang existence as nation. Kasi alam nila yung power of guilt. That even yung mga pagan nations noon, alam nila yung guilt. Kahit na sila yung mga unbelievers, alam nila yung power of guilt. Kaya nga sila noon, nag-offer sila sa mga volcano, sa mga akala nagagalit yung volcano, nagagalit yung Diyos nila, kung ano yung mga ginagawa nila noon, kasi alam nila yung guilt. Hindi lang nila ma-identify yon. Unlike sa atin ng mga Kristiyano, malinaw ito na katuruan ng Biblia sa atin. Sinetel ito ng Panginoon, mga kapatid, yung guilt. Kaya, uupuan po natin yan isang araw. Okay. So, but Christ came as high priest of the good things to come with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation. Ito na po yung talagang, yung totoong copy, yung totoong tabernacle sa langit na kung saan yung sa lupa ay kinopya lamang. Shadow lamang siya nung nasa langit. At iyon yung pine-perform ng Panginoong Yesus
na tabernacle. At yung sacrifices ay talagang doon ini-offer yon. Kaya nga, better sacrifices yung ini-offer ng Panginoong Hesus. Kaya nga, ang tawag po dyan, yung ginampanan niya, si Jesus ay high priest of the good things to come. Okay. Not with the blood of goats and calves, but with His own blood. He entered the most holy place doon po sa langit once and for all. Hindi po taon-taon, hindi po paulit-ulit. Once and for all. Take note ito mga kapatid, mga tagapagturo. Take note. Minsan lamang nag-offer si Christ ng kanyang sacrifice. Having obtained eternal redemption. Mahalaga po yun. Ito po ay words ng Panginoon. And we have to carefully, kung papaanong napakaingat ng mga saserdote noon, carefully na ina-administer nila yung mga sacrifices, tayo rin kapatid, mga co-workers, maging maingat tayo. We have to follow kung papaano sinetel ng Panginoon yung ating kasalanan. Having obtained eternal redemption. Eternal, alam nyo naman po yung salitang eternal, hindi po ba? Eternal redemption. Sinetel po yan ng Panginoong Hesus once and for all. Kasi minsan lang siyang umakyat sa langit. Okay. For if the blood of bulls and goats and the ashes of heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, how much more? Sabi niya nga rito, no, kung yung mga ginagawa nga nila noon ng mga hayop na pinapatay para sa atonement ng kasalanan, ay nakakapag-sanctify din napupurify din yung flesh Pero, yung ginawa ng Panginoong Yesus, iba. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. So nakita niyo po mga kapatid, ang target ng Panginoong Yesus, yung linisin itong evil conscience natin. Kasi dyan, nag-ooperate yung guilt. Okay? Mahalaga po yan kapatid. Okay. And for this reason, He is the mediator of the new covenant by means of His death. For the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of what? Binanggit na naman yung word na eternal. Eternal inheritance. So mahalaga po ito mga kapatid, no? Carefully inilatag itong mga words na ito. At tayo na mga tagapagturo, we must carefully gamitin din natin ito as we minister to the people, gaya ng mga saserdote. Carefully. Maging maingat tayo. Wag mong babawasan 'yan. Wag mong ititwist 'yan. Okay? So kung papaano napakaingat, napakaselan yung ginawa ni Christ, na itong ginawa niya para sa atin to settle our sin, ganun din po natin administer. Maging maingat po tayo mga kapatid. Kinakailangan sa pagtuturo natin, yes, magandang idil mo yung kasalanan kasi ito, dinil yung kasalanan. Pero pag puro dikdik lang ng kasalanan ang ginagawa mo, pero hindi mo ipinopoint doon sa ginawa ni Christ, ay nagiging parang ano lang tayo, na ang trabaho lang natin parang ibinabaon lang natin yung mga tao sa guilt. So dapat, ang end ng ating pagtuturo about sin, ang direction ay si Christ, na makita niya yung atonement ni Christ, at dapat mag-glorify si God. Okay? Kasi ang goal ng Panginoon is to set people free from evil conscience, sa kanyang guilt na pumapatay sa kanya, na nagwawasak sa kanyang pagkatao. Okay? Mahalaga po to, very crucial ito sa ginawa ng Panginoong Yesus. Okay? Kaya nga sabi po sa Hebrews chapter 7, verse 20-25, the former priest, on the other hand, existed
in great numbers because they were prevented by death from continuing kasi nga namamatay. No? Kinakailangang mapalitan. Pero yung ating Panginoong Yesus, but Jesus, on the other hand, because He continues forever, namatay siya at muli na siyang nabuhay at hindi na siya muling mamamatay uli, kundi siya ay eternally alive forever and ever, who holds the priesthood permanently. Nang sa ganon tayo rin, mga kapatid, ay makakaasa din ng perpetual doon sa may hope, yung finished work niya. Perpetually din yung ating pananalig sa kanyang finished work. Okay. Therefore, He is able also to save forever those who draw near to God through Him. Careful, mga kapatid, ano? Ito po yung mga words na nais ng Panginoon na maituro natin sa mga tao. Because this is the finished work of Jesus Christ. This is great work of atonement ng ating Panginoong Yesus. At ito yung foundation ng ating pong pagtuturo at pagmiministeryo sa mga tao. Therefore, He is able also to save forever those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. So nakita niyo yung sinasabi ko kanina, na yung kanyang role as high priest, hindi po yung nung siya po ay muling nabuhay, na-terminate na, hindi po. Nagkaroon na po ng effectivity yon from that time onward hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Hanggang sa restoration ng lahat ng bagay. Amen po ba? Okay. So kaya nga purihin ang Panginoon. For it was fitting for us to have such a high priest. Amen. Holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens. Wow. Who does not need daily, like those high priests, to offer up sacrifices? First for his own sins, and then for the sins of the people. Because this he did once and for all, when he offered up himself. For the law appoints men as high priests who are weak, but the word of the oath, which came after the law, appoints a son made perfect forever. So nakita nyo kanina, mga kapatid, kaya nga yung Aaronic priesthood ay inappoint ng Diyos. Yung Levitical priesthood inappoint ng Diyos. At walang po pwedeng mag-contest doon sa appointment ng Diyos. Tayo, inappoint tayo ni God. Dinesignate tayo sa kanyang-kanyang mga trabaho. So, kaya inappoint si Aaron out of the tribe of Judah. Siya yung pinili ng Panginoon sapagkat ire-represent niya yung totoong high priest na padating. Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Na siya yung inappoint na a son and made perfect forever. Amen. So, purihin ang Panginoon. Amen. So, now we have such a high priest who has taken his seat at the right hand of the throne of the majesty in heaven, a minister in the sanctuary and the true tabernacle, which the Lord pitched, not men. Kaya nga, napakapalad natin, mga kapatid. Tatandaan po natin, we are born in a living hope. Gaya po ng patotoo ni Apostol Pedro. At sabi nga po sa Hebrews chapter 10 na He opens a new way, a living way for us upang tayo ay makalapit sa throne of God. Tatandaan niyo po noong unang panahon ang Holy of Holies, kung saan nandoon yung Ark of the Covenant, which is the very throne of God. Isang tao lang nakakapasok doon. Isipin niyo po, once a year pa. At kinakailangan may dala siyang dugo, at kinakailangan may dala siyang insenso, and he has to follow exactly kung ano yung procedures na isinet ng Panginoon para sa offering, sa sacrifices. But now, God, inopen na ito. Tapos na once and for all. Tapos na ang lahat ng bagay. At si Jesus ay nakaupo na doon. At siya ay nag-intercede sa atin. Amen? Siya ay nagmi-minister ngayon doon sa may totoong sanctuary, sa totoong tabernacle sa langit. Nakaupo siya sa tabi ng Ama. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, mapahalad tayo, mga kapatid, sapagkat meron tayong malalapitan na nakakaunawa sa kahinaan natin. Kaya nga ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao
He knows exactly our weaknesses. Huwag tayo mga kapatid, huwag natin ugaliin na para bang magaling tayo. No, lahat tayo may weakness. Yung high priest nga, alam niya yun eh. Alam niya na may weakness siya kasi yun yung testimony ng Bible. Meron din siyang weakness kaya kinakailangan mag-offer din siya. Lahat tayo nangangailangan ng mediator. Lahat tayo nangangailangan ng savior. Lahat tayo nangangailangan ng intercessor. Lahat tayo nangangailangan ng atonement. Lahat tayo. We need Jesus Christ. We are not better than others. We are all sinners. We are just forgiven. Tayo yung mga taong highly privileged na kinahabagan ng Panginoon at binigyan niya ng pagkakataon na makapag-serve sa Kanya. Amen? Kaya wala tayong credit by our own selves kasi hindi natin sariling credential yung ating tinatayuan ngayon. Habag lang ito ng Panginoon sa atin. An opportunity to serve the living God. Amen? Kaya nga purihin ang Panginoon. At kung tayo man ay magkakasala, kung tayo madudupilas, binigyan tayo ng pagkakataon na to confess, to repent for our sins. At sinabi niya sa may 1 John chapter 1 na He is faithful and just to forgive our sins. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mananatili sa ating guilt. Ayaw ng Panginoon. Yung sinabi niya na pinalaya niya tayo, malalim ang ibig sabihin nun. Hindi lamang basta kasalanan yon. It is from the power of guilt and sin. Amen. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, since therefore we have a great high priest who passed through the heavens, Jesus Christ, the Son of God, let us hold fast our confession. Amen. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Ang problema lang natin yung pag-amin natin sa ating mga sarili that we are also weak. Tulad ng mga high priest ng unang panahon. Sila Moses, may mga weakness yan. Sila Paul, sila John, lahat ng mga man of God sa may Bible, lahat tayo ay under judgment. Lahat tayo sinners. Lahat tayo may kahinaan. May certain point na tayo weak. Kaya nga, we all need atonement of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, alam ng Panginoon, kaya nga namatay si Jesus sapagkat lahat tayo may mga weaknesses tayo. But one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Amen? Makakaasa tayo. Naintindihan niya exactly, kapatid, kung sino tayo at kung ano tayo. At huwag kang mag-alala doon, kapatid. That is exactly why Jesus Christ came here and died for our sins. Kilalang-kilala niya tayo, mga kapatid. Alam na alam niya ang kahinaan natin. Therefore, let us draw near with confidence on the throne of grace. Tatandaan niyo, mga kapatid, ang confidence natin ay wala sa ating mga sarili. Ang confidence natin sa paglapit sa throne of grace ay hindi yung mga credentials natin o yung mga merit natin. Ang ating confidence ay yung ginawa ni Christ sa atin. Yung pag-purify niya sa ating evil conscience. Yun yung ating confidence. Amen. So that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Amen. So, napakabuti ng Panginoon, mga kapatid, sa atin. Napakadakila ng ginawa niya sa atin. Kung papaano siya nag-provide sa atin ng way upang tayo makalapit sa Kanya na isang makasalanan. Isang makasalanan. Na walang isa man sa atin ng karapat-dapat na makalapit sa Panginoon. Pero ngayon, malayang-malaya na tayo makakalapit sa presensya ng Panginoon. Ngayong ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak na si Jesus bilang the sacrifice. Amen? At binuksan na yung dakong kabanal-banalan. Kaya nga, mga kapatid, alam niyo ba, as we pray, doon na tayo mismo nagpipray tayo, mga kapatid. Once we bow our knees before Him, doon mismo tayo nagpipray sa may dakong kabanal-banalan, sa very throne of God. Ganun kalaki yung habag ng Diyos, yung access na binigay niya para sa atin.
Amen po ba? Kaya wag po nating sayangin ang mga pagkakataon na ito, mga kapatid. Hanggat, sabi nga rito, let us draw near with confidence to the throne of grace so that we may find mercy and find grace to help in time of need. Lahat tayo, we need God. Every moment of our life, we need God. And we thank God for God has provided us a great high priest, the Lord Jesus Christ, the ultimate sacrifice, the man who made atonement for us, our great high priest, our Lord, our King. Amen. Purihin ng Panginoon. Nawa mga kapatid, kayo ay na-encourage sa mensahe ng Panginoon sa araw na to. Nawa kayo ay mapalakas upang nang sa ganun kayo makabalik sa kanyang panawagan at mapaglingkuran niyo siya ng buong puso at buong lakas bilang pasasalamat sa lahat ng kanyang kabutihan sa atin. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat kami sa iyong napakasaganang pag-ibig na iniukol sa amin. Lord, hindi kami karapat-dapat na makalapit sa iyo. Knowing, O Lord, kung gaano restricted ang Old Testament law na sinet mo para sa Israel. Kasi yung offense ng aming kasalanan laban sa iyo, Panginoon, ay it was so great, Father God, na talagang na-offend ka to the extent na ibinigay mo yung law ng tabernacle para ipakita na kung papaano, O Lord, yung pagdanak ng dugo, na kinakailangang may dadanak ang dugo, kinakailangang may mamamatay para lamang kami ay makalapit sa iyo, para lamang kami ay mapatawad sa aming mga kasalanan, mapalaya sa aming mga guilty conscience, sa aming mga evil consciences, O God, at upang kami, Panginoon, ay makalapit, Panginoon, sa iyong dakong kabanal-banal. Napakalaki ng pag-ibig na iniukol mo sa amin. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Ngayon, O Lord, you have given us a great privilege to pray before you, to your very throne of grace and mercy. Lord, thank you so much. Lord, sa mga oras na to, abutin mo yung mga anak. Ang mga anak mo, O Lord, na nagsasuffer ng mga karamdaman. Lord, mahabag ka po, Panginoon, sapagkat ikaw lang po ang tanging naming pag-asa. Lahat kami may kahinaan, Panginoong Diyos. Lahat kami, Panginoon, may mapagkukulang. Lahat kami makasalanan. At kami, Panginoong Diyos, ay pinatawad mo lamang. Tinanggap mo kami, not on the basis of ourselves, but on the basis of your wondrous work, O Lord God, on the cross. Father, thank you so much sa lahat ng iyong ordinations. Inordain mo ang lahat ng bagay, O God, upang ipakita kung gaano kadakila ang pag-ibig na iniukol mo sa amin. Lord, we worship you. We thank you. May you bless your people and keep us in this time of pandemic, O God. Sustain your people, Father God, and keep us under your wings. We worship you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, mga kapatid. Nawa sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon.